I think ito yung kailangan nating i-clarify sa lahat ng nakakapanood ng videos ko, whether sinasadya nyo man or hindi. Ang freelancing, work from home positions, virtual assistants, online jobs, maraming ibang tawag dito. Pero ang ginagawa namin is I would not consider as parang trabaho. Parang nasa gitna siya ng trabaho at negosyo. So basically, diba sa isang negosyo, mag-offer ka either service or product. Nakita ko si Shena May, e.g. shop siya. So I'm thinking meron kang kinukuhaan ng produkto pagkatapos yun yung binibenta mo. Dito sa amin, hindi na kami kumukuha ng produkto. Ang ino-offer namin ay service. Meaning meron kaming mga skill set, ginagawa namin siya sa computer, tapos ang ina-assist namin ay mga negosyo. Halimbawa, imagine mo yung secretary. Di ba yung secretary sa isang office, ang ginagawa nila is tinutulungan nila yung kanilang boss, manager, or yung may-ari sa mga administrative work. Ngayon, instead of us going to the office, yung administrative work, since kaya naman namin siyang gawin sa bahay, gamit yung computer namin, gamit yung internet, yun ang aming negosyo/trabaho. And karaniwan ng mga tinatarget namin na clients ay hindi lang lokal, kundi international. So, meron kaming clients na pwedeng nasa Australia, pwedeng nasa Canada, United States, United Kingdom, yung iba nasa Singapore yung client. So, globally talaga yung pwede namin i-serve na client. Yun yung tinatawag na freelancing. Ngayon, maraming services ka na pwedeng i-offer ha. Yung una kong example, ang tawag doon is administrative. Pwede din creative. Halimbawa, yung mga kailangang magpa-design or magpagawa ng kanilang posters or kanilang social media mag-handle. That's under creative. Meron pang medyo mas complicated na processes. Halimbawa, pag-run ng ads. Yung mga nakikita nyo na may nakasulat na sponsored ads, yun, nira-run yun. And they need people to help them run an effective ad. Pwede rin i-offer yun ng freelancer. That's still under creatives. Now, pwede rin namang support. Imaginein mo yung meron kang kailangang tulong sa, halimbawa lang GCash, tumawag ka sa GCash, hindi pala tinatawagan ng GCash ngayon. No? Example na lang, halimbawa, in a perfect world na tatawagan natin ng GCash, may sasagot doon na rep. Yun yung tutulong sa'yo. Tapos, di ba sa GCash, instead nga na tumawag, magsisend ka lang ng email. So, magkikreate ng ticket yun, yung mag-a-address ng ticket na yun, yung tutulong sa'yo via email or via chat, yun ay support rep. Sa US, sa ibang bansa, kailangan din nila ng sasagot sa mga inquiries ng customer nila. So, isa pa yung service na pwede mong i-offer. Ang karaniwan na pumapasok dito yung may mga experience sa BPO or call center kasi may experience na kagad sila sa support. Meron namang mga stretchable ng brain cells, yung mga magagaling sa computer, yung magagaling sa mga technical. Kasi isa pa rin yun na pwede mong i-offer na service. Technical naman ang tawag doon. Example, Dell. Ang Dell ay isang brand ng computer na very popular sa US, especially nung mga early 2000. Ngayon si Dell, meron sila mga customer na kailangan ng technical support. So, yung mga may experience sa technical support sa BPO, pwede na rin nilang i-offer yung service na yon as a freelancer. So, meaning, di ka na papasok sa BPO. Dito ka na lang sa bahay. And, syempre, pinakang importante is sales. Kasi lahat ng businesses, nabubuhay sila sa sales eh. Kumbaga, nandun yung pinakang pasok ng pera. And obviously, may mga iba't ibang sales strategies na ginagawa mga negosyo. Halimbawa, mananawa. Ngayon kasi ang sales, hindi na lang basta-basta na pupunta ka sa bahay, kakato ka, mag-offer ka ng produkto mo. Pwedeng halimbawa ay ang gagawin mo na magsisend ka ng email blast or halimbawa naman magi-schedule yung prospect, yung possible customer ng call with the company para ipaliwanag yung produkto and at the same time, bentahan sila. That is another type of service that you can offer as a freelancer. So as you can see, napakalawak kasi ng freelancing industry. Ang daming services na pwedeng i-offer. Ang daming negosyo na nangangailangan ng very specific na skill set. And yun yung sinuserve ng mga freelancer. I hope this provides a little more clarity sa mga tao na hindi pa ganun ka-familiar sa freelancing industry. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!